He's back! Baka na! Daniel Padilla, may 3 bago. Nanabik ang fans, kapamilya star Daniel Padilla dahil matapos ang 2 taong pamamahinga sa teleserye at kontrobersyang dulot ng paghiwalay nila ni Catherine Bernardo, heto't nagbabalik pag-arte na siya. Sa pagbabalik ni DJ sa limelight ay marami ng pagbabago at dapat abangan sa kaniya. Una na rito ang bagong kabibilangang action drama series na Incognito kasama sina Richard Gutierrez, Baron Geisler, Maris Rascal, Anthony Jennings, Kyla Estrada at Ian Veneracion. Pangalawa, ito ang unang beses na sasabak sa action scenes si DJ. Well, nagawa na niya noon sa Lalo na Sangre pero fantasy drama naman kasi yon. Batay kasi sa teaser, may hawak silang mga Armalite at gear kaya mahihinuang magiging ma-action at madugo ito. Unang beses na mapapanood si DJ sa ganitong genre na tila sumusunod sa yapak ng mga uncle na sina Senador Robin Padilla at Rostom Padilla, bibigad ang hari na ngayon. Pangatlo, nagiba ng hairstyle si Daniel bilang paghahanda nga sa nabanggit na serye. Kamakailan lamang ay naugnay si Daniel sa anak ni San Juan City Mayor Francis Zamora na si Amanda Zamora. Mari naman itong tinanggi ng magama lalo na't si Zamora na nagsabing walang intimate relationship ang aktor sa kaniyang anak na ipinalit daw kay Catherine Bernardo. Samantala, Heart, nangangagat at palaban na. I bite now in a very sweet way pero masakit. Palaban na raw ngayon si Kapuso star at fashion socialite na si Heart Evangelista Escudero matapos magsalita patungkol sa pinag-usapang pagpapasuot niya ng luxury necklace sa pet dog Aspin na si Panda. Bagamat maraming napawaw at napasana all, marami rin ang mintrigang kesyo nagpapatutsada raw si Heart kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa na-endorser ng Bulgari necklace na nagkataon namang ipinasuot niya mismo kay Panda. Hanggang ngayon kasi ay tila may iringan pa rin ang dalawa at pilit na pinagsasabong ng kani-kanilang fans. Nagugat ito sa pagkuha ni Pia sa dating glam team ni Heart na nakasamahan niya ng loob. Isa pa, parehong umeeksena sa Global Fashion World ang 2 Pinay na halos laging laman ng Fashion Week sa ibang bansa. Anyway, paglilinaw ni Heart sa panayam ni Lars Santiago na iniulat sa 24 oras ng GMA Network, isipin na raw ng iba ang gusto nilang isipin, subalit gagawin daw nila ang gusto niyang gawin sa necklace na hindi raw niya iram at binili niya noon pang panahon ng pandemya. Sinadya raw niyang pasuotin ng necklace si Panda upang ipakita sa lahat na kapag mahal mo ang isang tao o bagay gaya ng pet dog, ibibigay mo rito ang best. Gusto nga raw talaga niyang mapansin at makarating sa Paris ang kaniyang post. Aminado si Heart na spoiled sa kaniya si Panda. Kung susuriin, ang mga naging sagot ni Heart ay tila wala siyang pinabulahanan o inamin patungkol sa isyu ng pagpaparinig. Sabi pa niya, palaban at marunong na siyang mangagat ngayon dahil ang tatahimik ay mas sinaapak-apakan. At the end of the day, kailangan naman din minsan, dapat palaban ka rin. Alam ko na rin kung paano pag hindi ka masyadong palaban, talagang natatapakan ka. So, I bite now, in a very sweet way, pero masakit. Makahulugang pahayag ni Heart. Well, mukhang tumitindi pa ang silent war sa pagitan ni Heart at Pia. At saka naman, ay magkaayos sila in the near future. Samantala, di pa nga nanganganak, Camille, chinugi na sa Batang Quiapo. Nalungkot ang avid viewers ng FVJ's Batang Quiapo nang patayin na ang karakter ni Camille na ginagampanan ni Yuki Takahashi, ang buntis na partner ni David na ginagampanan naman ni McCoy De Leon. Maraming salamat Yuki Takahashi sa pagiging bahagi ng FVJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, Camille, mababasa sa Facebook post ng Dreamscape Entertainment, ang production unit ng ABS-CBN na nasa likod ng produksyon ng serye. Sa kwento, tinuluyan na
ni David si Camille nang saktan niya ito matapos tangkaing pigilin ang kasal nila ni Catherine na ginagampanan naman ni Ara Dabao na anak ng veteranong aktor at direktor na si Ricky Dabao. Marami naman sa mga netizen ang nalungkot sa pagpanaw ng karakter ni Camille dahil inaabangan pa naman daw nila ang panganganak nito na halos 1 taon na ring buntis. Namatay na't lahat, hindi man lang nanganak. Kakainis naman, hindi mabigyan ng katarungan ang karakter ni Camille. 1 taon naming hinintay namin ang panganganak ni Camille tapos papatayin lang. Tagal namin inantay panganganak niya tas ganun din pala mawawala na siya sa Batang Quiapo. Iba ka talaga David Tumira, silent killer. Sana buhay pa ang direktor ng palabas na to, pakisabi sa kanya wala siyang kwenta. Imagine, pinaabot ng 1 taon ang pagbubuntis ni Camille tapos ang ending papatayin lang siya. Asa ng hustisya nito? Inuuto lang tayo ng ABS-CBN. Pero sa panayam kay Camille, sa kwento raw mismo ay wala pa siyang 50 araw na nagdadala ng tao. Wala pang balita kung may kasunod na proyekto na ihahalok kay Yuki ang Dreamscape o ibang production unit ng ABS-CBN. Sa iba pang showbiz balita, biniyaya, pinuri, magalang na pakikutungo ng mga tao sa BGC. Binahagi ni Bini member Aya Arceta ang karanasan niya noong napagawi siya sa Bonifacio Global City BGC sa Taguig kumakailan. Sa ex-post ni Aya noong Huwebes, Agosto 22, pinuri at kinalala niya ang magalang na pakikitungo ng ilang taong nakasalamuha niya sa nasabing lugar. I just wanna acknowledge and commend everyone I have met yesterday. I got to walk around BGC after a long time, saad ni Aya. My friend even said how it was very peaceful and nice of how others would approach me to talk or ask for a picture, all in a very respectful way, aniya. Dagdag pa niya, it was nice to meet and see you guys. Sana masarap ulam nyo palagi, ha 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 ha. Tila masaya naman ang fans na naranasang ito ni Aya. Narito ang ilan sa kanilang mga komento sa ibinahaging post ng Bini member. "Ow, I'm glad you experienced this. Skins. We are grateful that all the people you've met was able to show respect and boundaries. Sana masarap din ulam mo lagi. I love you. I hope you enjoyed your free time, my baby. That's what you all deserve. I'm glad you're having fun. I love you, Ayaskins. I'm glad you enjoy your day. I love you, Ayakins. Glad you enjoy and felt safe. I love you. Yay, so happy you had fun last night. I love you. Kaya di magulo kasi nung makita ka na, stack up na sila. Ha ha ha. So happy that you experienced that, baby. Deserve mo yung peaceful gala yesterday. Love you so much." Matatandaang isa si Aya sa mga Bini member na nalabag ang personal space at privacy ng may isang lalaking sumunggab sa kaniya sa isang bar noong Hulyo. Samantala, Herlin Budol, bet kainin ng matandang lalaki. Nakakaloka ang hirit ng isang matandang lalaki kay beauty queen actress Herlin Budol sa isang event na ginanap sa Cagayan de Oro kamakailan. Sa Facebook post ni Herlin noong Huwebes, Agosto 22, matutunghayan sa isang bahagi ng video na tinanong niya ang matandang lalaki kung ano ang una nitong kakainin kapag nagkaroon ng ngipin. "Ito na lang ang una kong itatanong," panimula ni Herlin. "Ano ang una mong kakainin pag nagkangipin ka?" "Siyempre, ikaw," sagot ng matandang lalaki. Nagsigawan at nagtawanan tuloy ang mga manonood na windang sa sagot ni tatay. Umani naman ang samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ang naturang video. Narito ang ilan sa kaniyang mga komento. "Ginawa kang pagkain, te. Kinakain naman talaga yung hipon. Sana all nakita si Herlin Budol. Grabe tao ko kay tatay, kaloka, ha ha ha. Grabe si tatang, natatawa ako, ha ha ha. Napakaganda talaga ni Ma'am Herlin. Aha, kakatuway tatay, siguradong nabubog na yun ng asawa niya. Kaloka pagkain ka na pala ngayon, Miss Herlin Hipon Budol, grabe ka, tatang.
Masasampal ka ni Hipon, Tatang. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.7k reaction, 103 comments at 27k shares ang nasabing video. Samantala, sa iba pang chika, Jasmine, Piolo sa matinding sexy scenes sa real-life fiction, so much fun. Panahon ng tagulan pero pinaiinit ni na Jasmine Curtis Smith at Piolo Pascual ang big screen. Ito ay dahil sa kanilang pasabog at intense na intimate scenes sa drama thriller movie na real-life fiction. Kumakailan lang, isa ang bandera sa naimbatang entertainment press para sa press conference at advanced screening ng pelikula. At inamin naman dyan ni na Jasmine at Piolo na ito ang most matured role na kanilang ginawa when it comes to love scenes. We had so much fun, I think, natatawang sagot ng batikang aktor. Hirit naman ng aktres na natatawa rin, yes it is, I hope you enjoy it. Nang tanungin naman si Jasmine kung kamustang makatrabaho si Piolo, ang taging sagot lang niya, fun, very fun. May umusisa rin tungkol sa kapatid ni Jasmine na si Ann Curtis na dati ng vocal na makatrabaho si Piolo pero mas nauna yung younger sister nito. Ang sagot dyan ni Jasmine na nakangiti, ganun talaga, sorry na lang. Ang real life fiction ay mula sa direksyon ni Paul Soriano at ito ay ginawa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Heto ang synopsis ng bagong pelikula. The movie delves into the abyss of an actor's mind as he loses bits of his sense of self after years of being one of the most celebrated personalities in his time. Pascual plays Paco in real-life fiction. An actor with an illustrious career decides to write, direct, and act in a film that will inevitably bring him closer to his own demise before revealing that his truth may be far from what he has become. Paula, played by Curtis Smith, comes into play as his on and off-screen muse, blurring the lines between what's real and what's not. The movie sheds light on the psyche and limits to which actors push themselves and the people around them to find brilliance in madness. Samantala, Dindo Balares sa chikang may BF ang bunso ni Chris Aquino, straight si Bimb. Straight si Bimb, yan ang nilinaw ng close friend ni Chris Aquino na si Dindo Balares matapos kumalat sa social media ang chikang may boyfriend daw ang bunsong anak ng Queen of all Media. Recently, kasi naging usap-usapan ang viral article na ibinandera ng Facebook account na Showbiz Finds. Makikita roon ang featured image ng dalawang lalaki na naghahalikan sa beach at ang title ay Chris Aquino napaiyak sa pag-amin ni Bimbi tungkol sa boyfriend nito. Obvious naman na fake news ang post pero maraming netizens pa rin ang naniniwala. Dahil dyan, pinabulaanan ni Dindo ang pekeng balita at iginiit na hindi parte ng LGBTQ community si Bimbi. Pati mga kaibigan ko sa entertainment media na pimessage at nagtatanong tuloy sa akin kahit madaling araw kung si Bimbi raw ba talaga ang nasa photos na lumabas sa fake news. Caption niya sa Instagram post. Dagdag niya sa photos na galing pala sa post na kuha sa engagement sa beach ng masayang gay couple. Parang may hawig kasi kay Bim ang isa dahil sa belt ng katawan, eyeglasses at pati gupit ng buhok. Kagamit-gamit para kumita sa social media pero hindi si Bim yan. Imagine kung pati journalist nga ang nagdadalawang isip at halos mapaniwala ng fake news di lalo na ang publiko. Sa comment threads, as usual, ang dami ng homophobic condemnations, judgments at mahalay na sinasabi, paliwanag pa niya. Patuloy ng retired journalist, sa tagal ko na sa entertainment beat, natuto ako sa mga katoto kung paano umamoy ng closet queen. So, di may iwasang may exams, may tuturo silang artista, especially young actors, newcomers, at pahuhulaan sa akin kung tunay na lalaki o bading. Mataas ang batting average ko. Almost 100%, chika pa niya.
Bandang huli, muling ipinunto ni Dindo na straight si Bimbi at marami raw siyang naisukwento tungkol sa anak ni Chris in the future. Straight si Bim, sandali nga, mabuti pa siguro siya muna ang kukwento ko patalastas sa series ng post tungkol sa kanyang mama Chris. Oo nga, si Bim na muna, abangan, aniya sa post. Para sa kaalaman ng marami, si Dindo ay kilala sa pagbabalita tungkol sa ina ni Bimbi na kasalukuyang nagpapagamot sa ibang bansa. Kung matatandaan, dati nang nagtrending si Bimbi matapos kumasa sa Boyfriend for a Day challenge kasama ang vlogger at anak ni OG Diaz na si Erin.